Mika. Hello best! Wika ni Celestine mula sa kabilang linya. May naisip na akong solusyon sa problema mo. Pero suggestion lang to actually ha. Kasi ikaw pa rin naman ang magdidesisyon. Kung gusto mo lang ang naiisip ko best. Teka, ano bang suggestion mo? Tanong nito sa kanya. Well, gusto mong pumasok sa club? Club? Gulantang na wika nito sa kanya. Teka lang, huwag kang mag-hysterical muna. Alam ko nang iniisip mo. At nagkakamali ka, hindi ka magiging pakawala best. Ano bang ibig mo sabihin kasi? Well, kanina lamang nandito ang mga barkada ni Kuya and may narinig kasi akong pinag-uusapan nila. Binitin muna niya ang sasabihin upang pakinggan ang isasagot ni Celestine sa kanya. Anong pinag-uusapan nila? About dun sa isang club na malapit lamang dito sa amin? Na paano yung club na ito? Well, baka sakaling ito ng solusyon sa problema mo best. Paano mo nasabi? Kasi pwedeng doon mo makita ang hinahanap mo. Ang hinahanap mong bubuntis sa'yo. I heard na puro raw mga gwapo ang mga pumapasok at member sa club na yun. Teka lang, ibig mo bang sabihin sa akin ay papasok ako roon bilang hostess para mabuntis ako? Oo, teka ha. Hindi. Nalilitong wika niya kay Celestine. Paano ba ang tamang salita na dapat niyang sabihin? Ano ba talaga best? Wait, pakinggan mo muna kasi ako. Sige, pakikinggan kita. Makikinig ako, Andito, Nag-aantay ako, sige na, magsalita ka na. Ganito kasi yan, may club nga hindi ba? Isa sa member ng club na yun ay si Adrian, barkada nila kuya. Ini-invite kasi niya sila kuya na magpa-member na rin sa club na tinutukoy nito ay ang mga members ay mayayaman, gwapo at higit sa lahat ay hindi basta-bastang tao sa lipunan. Malinis at siguradong walang sakit na AIDS or ano pa man. Dahil may continuous check-up doon. Ang mga ito every 3 months yata. Mahabang paliwanag niya sa kaibigan habang palakad-lakad sa kabuuan ng silid niya. Medyo nakakaramdam din kasi siya ng stress sa suggestion niya sa kaibigan. Inaalala rin niya ito, baka kasi mapahamak ito. Pero ito na lang kasi ang talagang naiisip niyang mabilisan na solusyon sa problema ng kaibigan niya. Basta something ganun, including yung mga babaeng nagtatrabaho sa nasabing club ay malinis at high-end pa. Hindi nga ako makapaniwala may ganung klase na pala ng club ngayon. At alam mo, ang mas nakaka-intriga best, dagdag pa niya. Ano? May mga artistang members ng club. Excited niyang wika sa dalaga. Talaga ba? So, ano nga bang main suggestion mo? Ikaw, malamang sa malamang ay alam mo na ang ibig kong sabihin at alam mo ang ibig kong ipakahulugan sa mga sinasabi ko sa iyo. Papasukin mo ako bilang hostess doon? Ganun ba yon? Parang ganun na nga best. Teka, hindi naman ako ganun ah. Hindi ako ganun kababa para sa sinasabi mo best. Protesta ni Celestine sa kanya. Of course, I know. Pero kasi sabi mo ayaw mo nang si Sebastian ang makauna sa iyo at maging ama ng magiging anak mo, hindi ba? Oo nga, sinabi ko yun. Pero hindi ibig sabihin nun, kahit kanino ko na lang, i-offer ang pearls at virginity ko, no? Hindi pa ako baliw para gawin yun. Sabi ko na nga ako lang naman ang sa akin lang ay suggestion ko sa iyo kasi paalala ko lang ha, sinabi mo sa akin na umisip ako ng paraan at solusyon dyan sa problema mo. At ang inaisip ko nga is yun na nga. At hindi ko ipinipilit sa iyo ang suggestion ko best. Ikaw pa rin magdidesisyon yan. Ngayon, kung okay naman sa iyo ang suggestion ko, maiging gawin na natin as soon as possible. Mamayang gabi na, let's do it na. Malay mo, mapatapat ka sa idolo mo na si Gino, hindi ba? Ang tinutukoy niya ay ang idolo ni Celestine, heartthrob actor. Sa telebisyon, para naman nakakasiguro ka na nandun si Gino. Aba, malay natin, hindi ba? Kung member din pala siya roon. Yun na nga ang pinakamagandang solusyon sa problema mo. Maliban na lang kung may iba ka pang prospect maliban kay Dancel. Hindi ba sabi mo ay member ang barkada ng kuya mo na si Adrian? Yan, paano kung sa kanya ako mapatapat?
That's what we call destiny. Joke. Hindi naman siguro. Malaki ang club na yun, kaya hindi na siguro kayo magkikita ron. Pero kung magkita kayo ron, baka ganun nga, destiny yun. Kung sakali, best. Natatawang wika niya sa kaibigan. Hindi ka naman lugi kung sakali kay Adrian. Gwapo rin naman siya at mayaman. Hindi ko siya type, best ha. Mabilis na sagot sa kanya ni Celestine. Yun na nga lang pero mas okay na kaysa kay Sebastian, hindi ba? Well, sa bagay, tama ka din naman. So ano, may decision ka na ba? Pag-iisipan ko sandali, wika niya. Sige, tawagan mo na lang ako kung may decision ka na. Hopefully, mayroon na hanggang mamaya para makapag-ready na tayo. Pagkatapos, anong pagkatapos? Kunot ang noo na tanong niya kay Celestine. Pagkatapos anong gagawin? Akala ko ba, pag-iisipan mo muna. Napag-isipan ko na, go na tayo riyan. Ganon kabilis? Nakapag-isip ka na nga? Hindi makapaniwalang tanong niya sa kaibigan. Oo nga, gaga ka talaga no? Hindi mo man lang pag-aralan mo ng sinasabi ko. Bakit ko pa pag-aralan? Malamang ikaw, napag-aralan mo na yan. Gagahuli na tayo sa oras Tiwala ako sa'yo. Natampal ni Mika ang sariling noo. Hindi ito na nga bang sinasabi niya, kaya ayaw niya sana na sa kanya magmumula ang ideya. Baka sa huli ay cargo di konsensya pa niya ang kaibigan sa mangyayari. Kapag nagkaroon ng aberya, seryoso ka? Pagkuhan ay muling tanong niya, baka sakali na mag-back out ito. Medyo magulo talaga ang isip niya. Gusto niyang tulungan ng kaibigan. Kaya niya inirekomenda ang naisip na ideya, pero ngayon na pumayag ito, ay gusto niyang magsisi. Kasi ang bilis magdesisyon, hindi nag-iisip. Oo, tika, ikaw itong nag-suggest tapos ngayon parang hindi ka sigurado. Sigurado naman kaso, nakagat niya ang iba bang labi? Sige na nga, basta kailangan mo nang pumunta rito. Magdala ka ng pang-isang linggong mong damit kung kinakailangan. Kasi rito na natin paplanuhin ang lahat. Nasukatan ka na rin naman ng gown. Uwi ka na lang one day before the wedding. Wika na lamang niya sa kaibigan. Sige, wika na si Celestine at pinatay na ang call. Celestine, dali-dali niyang kinuha sa ilalim ng kanyang higaan ang traveling bag. Sinadya niya na roon lamang yung ilagay. Binuksan niya ito at tiningnan ng mga laman. May mga sadyang damit na nakaredy na roon kung sakaling may biglaan siyang pupuntahan at kumpleto na halos ang laman. May toothpaste, toothbrush, sabon at kung ano-ano pa. Sinuri niya kung kasya ang isa panglingguhan ang laman. Nagtungo siya sa tukador at binuksan ito. Namili pa siya ng ilang sexy dress. Siguradong yun ang isusuot niya dahil club ang pupuntahan niya. Bahala na talaga si Dracula. Nang sabihin ito ni Mika sa kanya ang plano nito, nang unay medyo naalangan siya, ngunit bigla siyang na-challenge. Naisip niya na parang magandang adventure ang pumasok sa isang kakaibang club na puro gwapo ang laman. Tapos may artista pa na miyembro. Ngayon lang siya nakarinig ng ganong klaseng club. Ewan niya pero parang baliw siyang kinikilig. Kaya buang loob na papasukin na niya yun. Baka mamaya ay last na pala niyang maranasan ang maging masaya ay pinalampas pa niya. Wala pa man ding divorce dito sa Pilipinas. Lifetime pasakit na sigurado pagkatapos ng adventure niya sa club na yun. Nang masiguro niya na okay na at kompleto ng lahat, ay nagtungo na siya sa kanyang banyo para maligo. Hinubad niya ang lahat. Ang lahat niyang saplot, binuksan niya ang shower at nagpakasawa sa patak ng tubig na inilalabas niyon. Muli ay nagmumuni-muni siya. Grabing kabaliwan talaga ang papasukin niya ngayon. Mas malala ito kesa ang magpabuntis kay Dancel. Papasukin niya ang mundo ng prostitusyon. This time, mabuntis lang. Nababaliw na yata talaga siya. Katangahan pero may bahagi sa sarili niya ang tila nasasabik pa sa posibleng mangyayari. Mabilis niyang tinapos ang paliligo at nagbihis na. Isinuot niya ang simpleng blouse at tinarnuhan niya ng pantalon na maong na hapit sa kanyang balakang. Rubber shoes na lamang ang pinili niyang pansapin sa paa. Madali kasi siyang matapilok minsan. Kung hindi man ay matisod. Ewan niya kung anong problema sa paa niya. Hindi siya na talaga nasanay sa may takong na sandals.
Mabuti na lamang at binigyan naman siya ng height, kaya naman okay lang na hindi na siya mag-heels. Lumabas na siya ng kwarto na bitbit ang kanyang traveling bag. Nakasalubong niya sa labas si Yaya Miling niya. Celestine, saan ka pupunta? Kunot ang noo na tanong nito sa kanya pagkatapos ay tumingin sa daladala niyang traveling bag na obviously ay puno ng laman. Ano yan? Sita nito sa traveling bag. Yaya, pupunta lamang ako kila Mika. 5 araw siguro ako ron. 5 araw? Hindi makapaniwalang tanong nito sa kanya. Opo, Yaya. Matatag na wika niya rito. Huwag mo na akong kontrahin, Yaya. Last ko ng pagsasaya ito. Alam mo naman na ayaw ko sa pangit na si Sebastian. Kapag nakasal kami ay siguradong magiging impyerno ng buhay ko. Nagkakamali ka na lamang ng sinasabi. Huwag mo na siyang ipagtanggol, Yaya. Alam mo naman ang lahat. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko tatakasan ang kasal ko. Mahal ko si Papa at hindi ko siya kayang i-disappoint. Ikaw nang bahala ma-explain kay Papa. Sa tuwin ay alam niyang ito ang tagapagtanggol niya sa kanyang Papa. Kaya siguradong pagtatakpan siya muli nito. Aalis na ako, Yaya. Paalam niya. Sige, basta mag-iingat ka na lamang, Celestine, ha? Wala na itong nagawa kaya tinungo na lamang nito ang gate para buksan. Kailangan na niyang makaalis dahil baka dumating na ang kanyang papa at mapurnada pa ang pag-alis niya. Ginamit niya ang kanyang kotse. Bahala na kung magalit ang papa niya. Ang mahalaga ay makalaya siya pansamantala sa rehas na nakakulong sa kanya sa habang panahon. Tinungo niya ang kanyang kotse at umalis na. Yaya Miling. Pagtanaw na lamang sa papalayong kotse ni Celestine ang nagawa ni Yaya Miling. Hindi lingid sa kanya ang inipon na sama ng loob ni Celestine kay Sebastian. Magmula kasi ng kupkupin ni Don Amado si Sebastian ay nawala na ng oras ang ama kay Celestine. Pakiramdam nito ay nakalimutan na siya ng ama at inagaw ito ni Sebastian. At ngayon ay nakatakda pa itong ikasal sa taong pakiramdam nitong umagaw ng lahat sa kanya. Nabulag si Celestine sa kabutihan ni Sebastian dahil nangibabaw sa puso nito ang galit sa binata. Naging bingi ito sa paliwanag niya sa tuwin na ay hindi nito siya binibigyan ng pagkakataon na dipinsahan si Sebastian. Lagi nitong sinasabi sa kanya na siya na lamang ang mayroon ito. Kaya inaasahan nito na lagi lamang siyang nasa side nito. Ngayon ay napagtanto niya na nagkamali siya. Dapat noon pa ay iwinasto na niya si Celestine sa maling paniniwala nito. Saksi siya sa kabutihan ni Sebastian pero hindi niya ipinaalam kay Celestine yun. Umaasa na lamang siya na magiging maayos ang lahat kapag kasal na ang dalawa. Walang imposible pagdating sa pag-ibig. Celestine, tumawag si Mika sa kanya na magkita sila sa may rekto sa Maynila. Mayroon daw itong pinagawa roon at hindi na nito sinabi kung ano. Pagkatapos nito sa rekto ay umuwi na sila ng Laguna. Pinagbuksan sila kaagad ng gate ng maid. Pagkuwan ay umakyat na sila sa kwarto ni Mika upang pag-usapan ang kanilang plano. Mula option 1 hanggang option 3 ang nabuo nilang plano. Wallflower Club. Hindi pa rin makapaniwala si Celestine sa nakasalukuyan na siyang gumigiling. Sa entablado, suot lamang ay halos 2-piece na lamang sa ikli at nasa harap ng mga mata ng mga lalaking parokyano ng nasabing club. Nakipagsabayan siya sa mga babaeng gumigiling sa saliw ng maharot na musika. Mabuti na lamang at sadyang marunong siyang mag-pole dancing, kaya naman hindi na siya nahirapan pa. Hindi niya akalain nang napili niyang way of workout para mapaganda ang katawan ay magagamit niya ngayon. Hindi niya kailangan na magsuot ng sapin sa paa. Basta marunong sumayaw ay walang magiging problema. Sino nga bang makapagsasabi na ang isang tulad niyang heredera at tinitingala sa lugar nila ay papasukin ng ganitong uri ng lugar bilang isang high-end GRO. Kinailangan lamang niyang manood ng sex scandal at porn movies upang magamit niya kapag may natipuhan siya na lalapit sa kanya.
Dati na siyang nakapanood ng mga porn movies for fun at curiosity. Iba nga lamang ang dahilan niya ngayon. Kailangan niyang pag-aralan ang galaw kung paano pasayahin ang kasex para lamang mabuntis siya. Nakakahiya ang ginagawa niya sa totoo lang. Salamat na nga lamang at pwedeng magsuot ng maskara kaya natatakpan niya ang kanyang napakagandang mukha. Dalangin na lamang niya na sana'y hindi siya mapatapat kay Adrian, ang barkada ng kuya ni Mika. Kung hindi, ay malas na naman siya at mabubuking sila sa kabaliwan nilang dalawa. Maayos ang naging usapan nila kay Andrea. Ang totoong may-ari ng entablado na inuukupan niya, pumayag ito sa kasunduan na walang makakaalam ng mangyayari ngayong gabi. Maliban sa kanilang tatlo lamang, binayaran nila ito ng malaki para lamang pumayag ito sa kanila na palitan ito ngayong araw sa trabaho nito. Hindi kasi sila pwedeng basta-bastang pumasok sa club. May sari-sariling keycard pala ang mga nakakapasok doon. One day earlier, nandito na tayo sa parking ng club, wika sa kanya ni Mika. Inagahan nila ang patungo roon. 8:00 pa lamang ng gabi, base sa kanyang relo. Nagpark na sila. Are you ready? Tanong sa kanya ni Mika. Yes na yes. Masigla niyang wika sa kaibigan, bagamat nakaramdam siya ng kaba. So let's go. Confident na bumaba sila sa sasakyan. Plano nilang magtuloy-tuloy na pumasok para hindi sila mahalata. Ngunit naharang agad sila ng security mula sa entrance. Miss, saan po kayo pupunta? Tanong ng security guard sa kanila. Kuya naman, saan pa kung hindi sa loob, hindi ba? Sagot ni Mika rito at nginitian pa niya ito ng napakatamis na may halong pang-aakit. Nagtungo sila roon ni Mika na posturang-postura. Labas ang cleavage at magandang-maganda upang akitin ng guard ng nasabing club para bigyan sila ng permiso na makapasok. Baka po nagkakamali kayo ng pinuntahan ng club, miss. Wika nito sa magalang na pananalita habang salitaan silang pinapasadahan ng malisyosong tingin mula ulo hanggang paa. Hay kuya, hindi kami nagkakamali. Si Mika ang sumagot. Batid nilang pareho ang tinging ipinukol sa kanila ng guard. Magsawa ito, total, ay hanggang tingin lamang naman ang magagawa nito sa kanila. Pabor pa nga sa kanila na naakit ito sa kanilang ganda. Yun naman talagang nais nilang mangyari, ang maakit ito para papasukin sila nito sa loob. Dito talaga kami pupunta kuya, bago ba kayong empleyado rito kuya? Naku miss, matagal na ako rito at ngayon ko lang kayo nakita rito. Hindi ito ang lugar para sa inyo. Kumakamot pa ito sa ulo. Bakit naman kuya? May entry card ba kayo? Mayroon kuya, kaso nakalimutan namin sa bahay. Pagdadahilan nila. Sige kung ganun, maigi na kunin nyo muna ha. Hindi rin kasi kayo makakapasok sa club kapag walang card na dala nyo. Alam nyo naman siguro yun, wika nito sa kanilang dalawa na nakangisi. Nakakainis ang itsura ng guard. Parang nakakaloko pero pinili pa rin nilang maglambing dito. Oo kuya, alam naman namin yun. Ikaw talaga. Malambing na tinapik ni Mika ang balikat ng guard. Sinubukan lamang namin baka mapagbigyan kami, hindi ba? After all, new employee kami rito. Sige kayong bahala miss, wika nito sa kanila habang halata na nagpipigil na matawa. Okay, salamat kuya. Malditang wika ni Mika rito at kinindatan pa ang guard. Pumasok na sila at hindi na pinigilan ng guard. Akala talaga nila ay makakalusot sila. Pagkapasok nila ay may pinto roon na nakasara. Nangangailangan ng card. Kinuha ni Mika sa bag ang inihandang card pero ayaw basahin ng system. Pinagawa ito ng kaibigan sa rekto ng araw na nagkita sila roon bago sila umuwi ng Laguna. Magbantay ka na best, ipapasok ko na. Wika nito sa kanya habang sinusubukan na itong ipasok ang card. Shit, ayaw basahin best. Wika ni Mika habang pinipilit ang card. Try mo ulit, wika naman niya rito at muli nitong ipinasok ang card. Ayaw talaga. Wika nito na tila nawawala na ng pasensya. Pinagpawisan pa rin ito, nadala siguro ng stress. Ako nga, itry ko.
Kinuha niya ang card sa kaibigan pero nakailang subok na siya ay ayaw pa rin. Ayaw basahin ng system. Walay, muli ay wika niya sa kaibigan. Tara na, baka may makakita pa sa atin dito. Bumalik na lamang tayo. Hinatak na siya sa kamay ng kaibigan. Paglabas nila ay ang nakakalukong ngiti ng guard ang sumalubong sa kanila. Pero pinili nilang manatiling may poise. Taas ang noo na dinaanan nilang guard. Bye kuya, see you later. Paalam pa ni Mika rito. Pagkuhan ay bumalik na sila ng sasakyan. So, ano nang gagawin natin, Best? Hindi gumana ang first plan mo. Oo nga pambihira naman. Sabi sa recto, kayang ibukas nitong card ang kahit ano Ay may pinto roon na nakasara. Nangangailangan ng card. Kinuha ni Mika sa bag ang inhandang card pero ayaw basahin ng system. Pinagawa ito ng kaibigan sa recto ng araw na nagkita sila roon bago sila umuwi ng Laguna. Magbantay ka na, Best. Ipapasok ko na Wika nito sa kanya habang sinusubukan na nitong ipasok ang card. Shit! Ayaw basahin, Best. Wika ni Mika habang ipinipilit ang card. Try mo ulit. Wika naman niya rito at muli nitong ipinasok ang card. Ayaw talaga. Wika nito na tila nawawala na ng pasensya. Pinagpapawisan na rin ito dala siguro ng stress. Ako nga. Itatry ko. Kinuha niya ang card sa kaibigan pero nakailang subok na siya ay ayaw pa rin. Ayaw basahin ng system. Walay, muli ay wika nito sa kaibigan. Tara na nga, baka may makakita pa sa atin dito. Bumalik na lamang tayo sa ibang araw. Hinatak na siya sa kamay ng kaibigan. Paglabas nila ay ang nakakalukong ngiti ng guard ang sumalubong sa kanila. Pero pinili nilang manatiling may poise. Taas ang noo na dinaanan nila ang guard. Bye kuya, see you later. Paalam pa ni Mika rito. Pagkuhan ay bumalik na sila sa sasakyan. So, ano nang gagawin natin ngayon, Best? Hindi gumana ang first plan mo. Oo nga pambihira naman kasi. Sabi sa recto, kayang ibukas nitong ng card ng kahit na ano Dismasyadong wika ni Mika sa kaibigan. Second plan na tayo, wika sa kanya ni Mika. Sige, sagot naman ni Celestine. Kinuha na niya ang kanyang damit na pamalit. Isang simpleng t-shirt at pantalon ang hinugot niya sa bag. Sa loob ng kotse siya magpalit. Habang busy siya sa pagpapalit ng damit ay nakapokus naman ang mga mata ni Mika sa club. Wala namang makakapansin ng ginagawa nila dahil sobrang kapal ng pagkatintid ng sasakyan ni Mika. Inuna niyang isuot ang pantalon. Pagkuhan ay sa kanya hinubad ang kanyang above the knee dress at isinunod na isinuot ang t-shirt. Best, tapos na akong magpalit. Wikan niya sa kaibigan na nasa club ang paningin. Ikaw na naman Okay sige. Nagpalit na rin ito ng kasuotan na tulad ng sa kanya. Nang matapos ito ay pareho na nilang itinutok ang paningin sa club. Naghintayin sila ng matagal sa labas at nagmasid-masid. Sa ginagawa nila ay mistula talaga silang tanga. Kaso nga lamang ay talagang planado na nilang lahat kaya wala na talagang atrasan. Pinagmamasdan nila ang mga parating, maging lalaki man o babae. Best, napansin mo ba? Tanong ni Celestine kay Mika. Oo, napansin ko. Kaya naman pala, nagpipigil lang tawa ang guard kanina sa atin. Taas noo pa tayo kanina. Ang pinasukan pala nila kanina ay ang pasukan ng mga lalaking miyembro ng club. Ang pasukan ng mga babaeng malamang ay empleyado ng club ay sa likod. Kaya naman pala ganun ang reaksyon ng guard sa kanila. Mistulang tanga talaga sila kanina. Ipinasya na nilang muling bumaba ng kotse. Nagtago sila sa may parting natatabingan ng mga halaman. Nagsidatingan na ang mga empleyado ng naturang club na palagay nila ay puro kababaihan. Pagbasdan mo na ang mga dumarating na babae, wika sa kanya ni Mika. Balak nilang mamili ng isang empleyado na tutulong sa kanila upang mapasok ang naturang club. Okay, sagot naman ni Celestine kay Mika. Tuloy lamang ang pagdating ng mga empleyado nang may isang babae na pumasok pero lumabas muli. May kausap ito sa mobile phone.
Tumingin pa ito sa orasan sa kamay bago muling kinausap ang nasa mobile phone nito. Marahil ay tinatantya nito ang oras. Sininyasan siya ni Mika na mas lumapit sa babae upang marinig niya ang kung anong paksa nito nakausap sa cellphone. Ano na naman ba ang ginawa mo, kuya? Naiinis nitong wika sa tinatawag nitong kuya. Pagkuhan ay huminto ito sa pagsasalita at pinakinggan ang sinasabi ng kausap. Anong gagawin natin ngayon? Saan ako kukuha ng ipambabayad ko sa kuryente natin, kuya? Mapuputulan na tayo bukas. Tapos, kinukulit na ako ni Aling Gina sa upa. Ano ba yan? Pambihira naman, kuya. Kanino na naman ako uutang nito? Patlang ang nahuminto ito sa pagsasalita. Oo na, galit nitong sabi sa kausap. Pagkatapos ay pinatay na nito ang tawag. Kitang-kita sa mukha nito ang inis. Pagkuhan ay nagmamadali ng pumasok na ito sa club. Lumapit na siya kay Mika at sinabi ang mga narinig niya. Jackpot! Bulalas nito. Problem solved. Tara na sa kotse. Aya nito sa kanya at nagpatiuna na sa paglakad. Ha? Tanging nasambit niya. Let's go, Celestine. Sumunod na lamang siya rito. Sumakay muli sila ng sasakyan. So, what's the plan? Tanong niya rito. Narinig mo yung babae, hindi ba? Nangangailangan siya ng pera. Siya na ang susi sa pagpasok mo sa club. Babayaran natin siya. Tumpak. Hihintay natin ang paglabas niya mamaya at susundan natin siya. Okay, sige. Magkano naman ang ibibigay natin? 10,000 para hindi siya makatanggi. Instant money. Hindi ba masyadong malaki yun? Hindi naman masyado, okay lang yun, best, para magtuloy-tuloy ng plano natin at hindi na magkaroon ng aberya, hindi ba? Sa bagay, isa pa, malaki rin ang sweldo natin niya dyan sa club. Baka kung maliit lamang ang offer natin ay baka tanggihan tayo. O siya, sige na, sang-ayon na lamang niya sa kaibigan. For the meantime, gusto mo ba na matulog tayo? Matulog muna tayo sa bahay. Uwi muna tayo or dito na lamang tayo sa kotse matulog. Tanong nito sa kanya. Feeling ko mas maganda na dito na lamang tayo matulog, best. Para iwas tayo sa pagmamadali. Mabuti pa siguro ay maghintay na lamang tayo rito. Buksan na lamang natin ang bintana. Madaling araw siguro ang uwi ng mga yan. Mag-alarm na lamang tayo ng 3 o'clock. Gusto mo? O siya, sige. Nakatulog naman silang dalawa sa kotse dahil siguro sa pagod nila sa pag-iisip ng plano. Nagising sila sa alarm ng kanilang cellphone. Inaantok man ay pilit niyang ginising ang sarili. Ilang sandali lamang ay nagsilabasa na ang mga empleyado. 4:00 pa lang pala pag-out ng mga ito sa club. Lumabas na si Mika sa sasakyan. Nagsuot ito ng itim na cap. Sagit ko na lamang abangan yung babae. Ikaw dito ka na lamang sa kotse. Susundan mo ako mamaya, ha? Wika ni Mika sa kanya na sinang-ayun na naman niya. Tinanaw niya ito at naghintay sa gate. Habang tinatanaw niya ito ay hindi niya maiwasan na makonsensya. Isinali pa kasi niya ito sa kagagahan niya, pero ang gaga naman ay sinuportahan pa siya. Kakaibang kaibigan ito sa kanya. Higit pa sa magkapatid ang turingan. Ang turingan nilang magdalawa sa isa't isa. Pinunan nito ang oras na hindi binigay sa kanya ng kanyang papa. Sa tuwin ay hindi na sila halos nagkikita. Nasa iisang bahay sila. Pero tila napakalayo nito. Pero si Mika kahit sobrang layo nito, basta kailangan niya ang tulong nito ay palagi itong nasa tabi niya. Balang araw ay masusuklian din niya ang kabutihan nito sa kanya. Suminyas na ito sa kanya bilang hudyat na nakita na nito ang babae. Kaya in-start na niya ang kotse. Nagsimula na lamang nilang sundan ang babae. Nang sumakay ito ng tricycle ay dali-dali niyang isinakay si Mika at sinundan ang tricycle na lula ng babaeng sinusundan nila hanggang sa bumaba ito sa isang eskineta. Wala silang nagawa kung hindi i-park ang sasakyan sa highway. Napilitan silang maglakad pareho. Sinundan nila ang babae nang bigla itong mawala. Teka bes, saan nagpunta yun? Dismayadong wika ni Mika sa kanya.
Ewan ko nga, biglang nawala eh. Sagot naman niya habang lilingalinga sa paligid. Hindi naman siguro peri yun ah. Ano, idinaan na lamang niya sa biro ang pagkadisma siya? Siyempre hindi, baliw lang ang naniniwala na may peri. Ano nang gagawin natin ngayon? Hindi ko rin alam eh. Honestly, magagahol na tayo sa oras kung hahanap pa tayo ng ibang babae. Lingid sa kalaman nila, ay nakalata na pala ang babae sa kanila. Mula pa kanina, nasundan nila ito. Nagkubli ito sa likod ng isang karton na nagkakalat sa daan. Madaling naikubli ni Angela ang sarili dahil medyo nasanay na siya sa mundo ng trabaho na ipinasok niya ay kailangan niyang maging alisto. Lalo pat walang liwanag kung umalis siya at umuwi. Doble ang pag-iingat niya. Mahirap nang mabiktima siya ng kawatan at rapist sa daan. Ang ipinagtataka niya ay dalawang babae pa lang sumusunod sa kanya. Base sa naririnig niya ay hindi kawatan ang mga ito. Hindi naman mukhang armado ang mga ito. Kung ganon, sino ba ang mga ito? At ano ang pakay nito sa kanya? Ipinasya na lamang niya na lumitaw sa pinagtataguan. Teka, ako bang hinahanap nyo? Lumabas na siya sa kanyang pinagtataguan. Siya si Angela. At may gulang na 24, single pero may 2 taong gulang na anak at breadwinner sa kanyang pamilya. Isa sa empleyado ng guest relationship officer sa Wallflower Club. Lumingon naman ang 2 babae, sumusunod sa kanya. Tila slow motion sa pelikula na humarap ang mga ito sa kanya. Hindi nila masyadong aninag ang mga mukha dahil madilim pa. Dagdag pa na parehong nakasuot ng cap na kulay itim ang 2 babae. Base sa suot ng mga ito ay nasisiguro niya na hindi taga-iskinita ang mga ito. Mukhang may mga sinasabi sa buhay. Nabigla naman sa biglang paglitaw ng babae ay pinanatili pa rin ni Mika si Celestine ang poise nila sa pagharap sa babae. So, nahalata mo pala kami. Kasual lang sagot ni Mika rito habang siya ay animo supporting actress sa telebisyon at nasa likod ng kaibigan habang nakapimamiwang. Kung titingnan sila ngayon ay animo silang gumaganap ng isang drama. Ang babae ang bidang inaapi at sila ang kontrabidang magpapahirap dito. So, tama nga ako na kanina niyo pa ako sinusundan. Nakapemewang at taas ang kilay na tugon nito sa kanila. Mukhang palaban din pala ito, katulad nila. Oo, kanina ka pa namin sinusundan. Kampanting sagot ni Mika habang si Celestine ay nakamasid lang pero nakahanda kapag may biglang may maging problema. Mas ipinaubayan niya kay Mika ang lahat sa ngayon dahil ito ang mas may focus sa kanya sa ngayon. Hindi ko kayo kilala para sundan niyo ako. May binabalak ba kayong masama? Diretsong wika naman ni Angela sa mga babae. Malamang wala. Pilosopong sabi ni Mika rito. Kasi kung mayroon, baka hindi ka na nakarating dito. Doon pa lamang sa club ay wala ka na, hindi ba? Pag-isipan mo. Pero ito ang sigurado. Pagpapatuloy ni Mika sa sinasabi. At humakbang palapit sa GRO habang ito ay napapaatras naman dahil sa patuloy niyang paglapit. Actually, baka ikaw pa ang may kailangan sa amin. Sukat sa sinabi niya ay humalakhak ang babae. Paraan na rin ito ang ginawang paghalakhak upang maitago ang nervyos na nadarama. Nagpapatawa ba kayo ha? Malamang hindi. Nakikita mo ba kaming tumatawa? Sagot ni Mika rito na halatang pinipigilan ang inis na nararamdaman. Ano naman ang magiging kailangan ko sa inyo gayong hindi ko naman kayo kilala? Nagtatakang tanong nito sa kanila. Pinaglipat-lipat ang tingin nito sa kanilang 2. Ngayon, pwede ba sabihin nyo na kung ano talagang kailangan nyo sa akin? Sabihin nyo na, mababa ka sa tinig nito ang pagkainip. Pagkuwan ay pasimple na lumilinga sa paligid kung may iba pang kasama ang mga babae. Nagkatingin na naman si Celestine at si Mika. Ayaw nyo, kung wala naman, mabuti pa huwag nyo na akong susundan. Ngayon, kung may problema kayo sa mundo, huwag nyo akong idamay. May sarili rin akong problema, kaya maiwan ko na kayo. Dinaanan sila nito at nagsimula na itong lumakad palayo. Paano kung kami pala magbibigay ng solusyon dyan sa problema mo?
Malakas ang tinig na pahabol na sabi ni Mika rito. Ano naman may bibigyan yung solusyon? Hindi lumingon na sigaw nito habang patuloy ito sa paglalakad. Instant Gismil para sa'yo, malakas na sabi ni Mika na ikinalingon nito. Nagpapatawa ba kayo? Mga baliw? Bakit nyo naman ako bibigyan ng Gismil? Siyempre, hindi kami baliw. Natural na may kapalit ang Gismil namin. Sa panahon ngayon, wala nang libre. Niloloko nyo ba ako? Mukha ba kaming nakikipaglukuhan sa'yo? Excuse me. Hindi kami mag-aaksaya ng panahon na sundan ka at bibigyan ka ng Gismil para lang makipaglukuhan lamang sa'yo ha. Paano kayong nakakasiguro na kakagat ako sa sinasabi nyo? Kailangan mo ng pera, mapuputulan ka ng kuryente, hindi ba? Paano? Hindi mo na kailangan malaman kung paano namin nalaman. Lumalapit na ang instant Gismil sa'yo. Baliw ka na lang kung tatanggihan mo pa. Anong kapalit? Wala bang lugar na pwedeng maupuan dito? Nangangawit na kami nitong kaklase ko eh. Sa halip ay sagot niya sa babae. Total naman ay obvious na interesado na ito sa alok nila. Tara, roon tayo sa karinderya. Malapit na lamang dito yun. Nagpatiuna na itong naglakad sa kanila. Sige, tara na. Sinundan nila ang babae hanggang tumigil ito sa isang maliit na karinderya. May kape ba sila rito? Oo, Aling Lusing, tawag nito sa may-ari ng karinderya. Lumapit naman ang medyo may edad ng matanda sa kanila. Nakasuot ito ng duster na bulaklakin. 3 kape po sa amin. Nakangiting wika nito sa matanda. Sige, wala na kayong idadagdag. Tanong ng matanda. May pandesal po ba kayo rito? Singit ni Mika. Oo, Ining, mayroon din. Sige po, bigyan nyo kami ng 10 piraso. Sige, Ining. Sagot ng matanda at tumalikod na. So, anong kapalit ng Gismil? Agad na tanong niya sa 2 babae. Naintriga siya sa mga ito. Hindi niya kilala pero bibigyan siya ng Gismil. Naisip niya na tatanggihan kanina pero palagay niya ay hindi yun ang tamang panahon para tumanggi. Kulang pa ang nadilihensya niya sa club na tip. Sa susunod na linggo pa ang kanyang sweldo. Wala siyang alam na pwedeng utangan dahil hindi pa niya nababayaran ang iba pa niyang nautangan. Hindi sana siya magkakaroon ng ganitong problema kung hindi ipinantalo sa sugal ng kuya niya ang ibinigay niyang pambayad nila ng kuryente. Hindi niya kakayanin ang walang kuryente sa bahay. Sobrang init sa loob ng apartment na inuupahan nila. Dahil sa sobrang dami nilang nakatira sa bahay, kasama nilang nakatira ng inay niya at anak sa apartment ang 2 kuya niyang parehong may asawa na. Ang kanyang inay ay kasulukuyan pa na nagdadialysis. May natitira pa sana silang ipon ng inay niya kahit papano kung nakatira sila sa mas maliit na apartment at silang 2 lamang ang nakatira. Hindi sa nagrereklamo siya pero marami na sana siyang ipon dahil sa laki ng kanyang sinisweldo. Kung hindi lang sana napupunta sa lahat ng bayarin ang sweldo niya. Siya ang bunso sa kanilang 3 pero parang siya ang panganay dahil siya ang breadwinner. Pasan niya ang parehong pamilya ng mga kuya niya. Siya ang nagbabayad ng ilaw, kuryente at upa nila sa apartment. Wala siyang magawa. Hindi naman niya maatim na sa kalsada sila titira. Ang mga pamangkin niya, kaya naman pikit mata niyang tinanggap ang mga ito sa apartment. Ang nakakainis nga lang ay parehong batugan ang 2 niyang kuya, mga sugarol pa. Inaasa ng mga ito sa sugal ang kakainin ng pamilya ng mga ito. May panahon na swerte pero madalas ay malas. At kapag malas ay siyang tagasalo ng kamalasan na yun. Siya ang obligadong magpakain sa pamilya ng mga ito. Baka gusto mo muna kaming kilalanin bago ka magtanong sa Gismil. Ah, okay. Natatawa na wika nito sa kanila. Ako si Angela, GRO sa club. Pakilala niya sa mga ito. Iniabot niya ang kamay sa isang babae. Hindi niya ikinahiya ang trabaho dahil sa nakalipas na taon ay ito ang bumuhay sa pamilya niya.
Kahit pa sa araw-araw ay nanunuyang tingin ang sumasalubong sa kanya kapag nasa labas siya ng bahay nila dahil nga sa nature ng trabaho niya. Well, ako si Linda at siya naman si Nora. Pakilala ni Mika sa babaeng nagpakilala sa pangalan na Angela. Tinanggap niya ang pakikipagkamay nito matapos siyang kamayan ay iniabot din nito ang kamay kay Celestine at malugod naman na tinanggap ng kaibigan niya. Bahagi ng kanilang plano ni Celestine ang hindi ipalam ang totoo nilang pagkakilanlan kay Angela. Mahirap na, in fairness, ay maganda sa malapitan si Angela. Sayang nga lamang dahil kung tutuusin ay mukha rin itong anghel. Problema lamang ay nasadlak ito sa ganung uri ng trabaho. Baka pwede ko nang malaman ang kapalit ng 10,000 na ibinibigay niyo sa akin. Simple lang ang kapalit. Pabor pa nga sa'yo eh. Ano nga? Naiinip siya bigla. Kailangan na niyang malaman kung kaya niyang ibigay ang hihingin na kapalit ng mga ito sa kanya para kung hindi niya kaya ay tapusin. Dahil maghahanap pa siya ng pandagdag sa pambayad ng kuryente nila. Mag-absent ka mamaya sa trabaho. Simpleng sagot ni Mika. Ha? Hindi makuha ni Angela ang tinutungo ng usapan nila. Kami ang papalit sa'yo. Mamayang gabi. Teka, nagugulan ako. Ano bang ibig niyo sabihin? Tanong niya sa dalawang babae. Nang dumating na si Aling Lusing at bitbit ang tray may laman na 3 tasa ng kape at pandesal, inilapag na nito sa mesa ang tray. Salamat Aling Lusing, wika ni Mika rito. Pagkatapos ay inabutsak matanda ang 100 na buo. Keep the change po Aling Lusing. Masayang-masaya naman ang matanda at lubos ang pasasalamat sa kanya. Pagkuwan ay nagpaalam na ito at iniwan sila. Inumin muna natin ang kape, wika pa rin ni Mika. Mukhang masarap ang pandesal, bagong luto. Oo, masarap nga ang pandesal ni Aling Lusing. Masayang sagot ni Angela sa kanila. Balik tayo sa usapan. Muli ay sabi ni Mika nang matapos na silang magkape. Tungkol sa nagugulan ka, alam mo, walang magulo sa ibig namin sabihin. Mag-absent ka lang. Ibigay mo sa amin ang keycard mo. At isa sa amin ang papalit sa'yo. Nababaliw na ba kayo? Hindi makapaniwala si Angela sa sinasabi ng 2 estrangherong babae. Bibigyan siya ng 10,000 makapasok lamang sa club. Mabilis siyang nag-isip. Alam ko na. NBI asset kayo no? Magre-read kayo kung ganun sa loob. Ako sa niya sa mga ito. Hindi. Tanggi ni Mika. Pwede ba? Wala kaming pakialam sa NBI. Isa pa, sa pagkakaalam namin ay legit ang club nyo. Paanong mariread yan? Maliban na lamang kung may illegal na nangyayari sa loob. Hindi itinago ni Mika sa tinig ang pagdudug-absent ka sa iyong trabaho. Ibigay mo sa amin ang keycard mo mamayang gabi. Isa sa amin ang papalit sa pwesto mo mamaya. Nababaliw na ba kayo? Hindi makapaniwala si Angela sa sinasabi ng 2 estrangherong babae. Bibigyan siya ng 10,000 makapasok lamang sa club. Mabilis siyang nag-isip. Alam ko na. NBI asset kayo no? Magre-raid kayo kung ganun sa loob. Ako sa niya sa mga ito. Hindi. Tanggi ni Mika. Pwede ba? Wala kaming pakialam sa NBI. Isa pa, sa pagkakaalam namin na illegal ang club nyo. Paano marireid yan? Maliban na lamang kung may illegal na nangyayari sa loob. Hindi itinago ni Mika sa tinig ang pagdududa. Siyempre walang ganun na nangyayari. Mabilis na tanggi ni Angela sa 2 babae. Kung ganun, anong desisyon mo? Ayaw namin na maraming chichibureche ha. Ang kaklase ko, kung ayaw mo, sabihin mo na, sayang ang oras. Wika ni Mika sa babae. Sige, tatanggapin ko. Walang alinlangan na sabi sa kanila ni Angela. Ano ba kasing dahilan nyo kung bakit gusto nyong pasukin ang club namin? Wala lang, adventure. Wow, adventure? Hindi makapaniwalang sabi niya sa mga ito. Oo, adventure. Ulit naman ni Mika. Ibang klase rin talaga ang trip niyong mayayaman ano. Naiiling na wika niya. Oo, trip nga namin ang club niyo. Nakakaintriga na pasukin eh. Excited pa na wika ni Mika.
Hindi lubos na makapaniwala si Angela na may mga taong katulad ng kaharap niya ngayon. Magbabayad ng 10,000 para sa trip samantalang siya ay pumapasok sa club dahil sa obligasyon sa pamilya. Pero baka malaman ng management na hindi ako ang papasok mamayang gabi sa stage ko ha. May solusyon na kami dyan. Magsusuot kami ng mask. Mask? Ulit nito? Oo, mask. As in maskara. Parang pagtakpan ang mukha. Baka malata tayo. Wala pa akong natatandaan na may gumagamit ng maskara sa mga empleyado ng club. Dati, wala. Ngayon, meron na at ikaw yun. Pauso mo. Huwag kang mag-alala dahil hindi malalaman ng management ang mangyayari. Yun ay kung wala kang sasabihin, syempre. Plus, ituturo mo sa amin ang kailangan namin gawin sa club at kung anong mga ganap sa loob para hindi naman kami nangangapa at hindi kami pagdududahan. 1, 2, 3 hanggang 10 seconds ay nag-isip muna si Angela sa alok ng dalawang babae. Pagkuhan ay sumagot siya, sige, payag na ako. Okay, sige, deal na tayo ha. Oo, sige, deal na. Oo nga pala, pagkatapos ng mangyayari mamayang gabi ay ipangako mo na walang makakaalam ng nangyari. Pagkabalik namin ng keycard mo sa club ay hindi na natin kilala ang isa't isa. Maliwanag ba? Oo, sige, sagot niya sa mga ito. Siyempre, talagang hindi niya hayaan na may makaalam. Kung hindi, ay siguradong mawawala na siya ng pagkakakitaan. Detalyado na ipiniliwanag sa kanila ni Angela ang pasikot-sikot sa club. Maging ang mga patakaran at bawal gawin sa club ay sinabi nito. Mabuti na lamang talaga at marunong siya sa pole dancing. Yung palang numero 1 requirement sa pagpasok sa naturang club. Hindi naman siya nakaramdam ng hiya sa audience. Iniisip niya na lamang na nag-workout siya at walang manonood. Hindi niya alam na siya na pala ang center of attraction ng club dahil sa suot niyang maskara. Pinainit niya ang halos parokyano ng nasabing club. Marami na ang nasabik na makuha siya, lalo pat sa misteryosa ang imahe niya. Bukod pa sa napaka-class niyang galaw sa bawat haplos niya sa pole dancing, naroong halos idikit niya ang kanyang buong alindog. Pagkuhan ay tumuwad siya habang nakabitin sa pole at naglambitin. At kung ano pa, maya-maya ay nagsimula na ang bidding. Hindi niya akalain na siya talaga ang pag-aagawan ngayong gabi. Maya-maya ay nagsalita ng kung sino sa mikropono. Angela is the newest star of the night. Masayang wika ng kung sinong Poncio Pilato sa mikropono. Nakaramdam siya ng kakaibang saya. Hindi yata at siya si Angela ang nagniningning ngayong gabi. Nagsimula ng bidding. Hindi na niya pinansin ang mga sumunod pang pinagsasabi ng tagapagsalita ng club. Wala naman siyang pakialam. Ang hinihintay lamang niya ay ang paglapit sa kanya ng highest bidder. Lalapitan siya ng mga ito at magkakaroon siya ng benepisyo na mamili sa 3 highest bidder. Kung type niya ang highest bidder ay pabor sa kanya dahil malaking pera ang papasok sa account niya. At swerte ni Angela dahil siyang makikinabang sa tatanggapin niyang pera. Kung sakaling hindi niya magustuhan ang tabas na mukha ng highest bidder, ay pwede siyang mamili pa sa pangalawa at pangatlong bidder. Exciting pala talaga ang club na pinasok niya. Hindi niya may paliwanag pero napakasaya ng pakiramdam niya ngayon. Pinag-aagawan ba naman siya? Kaya naman napapangiti siya. Habang sumasayaw, at least, bago ang mangyayaring delubyo sa buhay niya, simula sa araw ng kasal niya, ay may babaunin siyang masayang sandali ng kanyang buhay. Literal na baon ang may dadala niya. O baon ang madadala niya dahil siguradong magkakaroon siya ng pinakamamahal na anak. Sigurado yun dahil si Angela mismo ang magkumpirma na walang pangit na members sa club. Puro gwapo raw. Karamihan pangaraw ay half Filipino at half foreigner ang member. Kaya naman sigurado na ang kanyang tagumpay. Sisiguraduhin niya na mabubuntis siya. Lintik lang ang walang ganti sa pag-aagaw mo sa lahat sa akin, Sebastian. Galit niyang wika sa isip. Sa hindi kalayuan naman
ay nakatanaw ang magkaibigan na sina Basti at Dylan. Katulad ng ibang miyembro, ay naiintriga sila. Kay Angela, iba din ang trip nito. Nagsuot pa ng maskara. Ano, pare, type mo ba? Nakangisi na tanong ni Dylan kay Basti. Pagkuhan ay tinungga ang kupita na may laman na alak. Nagiinit na rin kasi ito sa pagtanaw pa lamang sa nakamaskarang babae. Type ko ang katawan pare, kaso ang muka kasi ay natatakpan, sagot niya. Napapalunok siya ng galaw ni Angela. Sino bang hindi? Halos lahat ng nakahilir ay ganoon ang nadarama. Perpektong hugis ng katawan ang nasa harapan nila. Bukod pa sa sumasabay ang katawan nito sa maharot ng musika at totoong pinaiinit nito ang buong club. Walang epekto ang aircon sa mga manonood dahil halos lahat sila ay nakaramdam ng kakaibang init sa katawan. Lalo na sa parting gitna nila, nagsimula na ang bidding. Ayos nga yan pare, nakangising wika sa kanya ni Dylan. Akma siya sa regalo sa'yo, hindi ba? Kumbaga sa regalo, talagang nakabalot pa siya. Kaya palagay ko, itinakda talaga siyang regalo para sa'yo pare. Ganun ba? Oo naman, bilib din nga talaga ako kay Angela. Parang alam niya, naririgaluhan kita, kaya binalot niya mukha niya. Natatawang sabi pa nito sa kaibigan. Hindi naman kaya ako ang mabulaga sa itsura niya mamaya, pare. Biro niya sa kaibigan. Wala akong magiging problema sa mukha. Lahat ng mga babae rito ay garintasadong maganda. Sagot ni Dylan sa kanya habang nakatingin din sa babaeng nakamaskara. Walang nakakapasok sa napangit sa club na ito. Garantisadong high-end ang mga babae rito pare. Hindi kita idadalhin rito kung mapapahiya ako sa'yo. Sigurado sa sinasabi na wika ng kaibigan. Maging ito ay nagiinit sa ipinapakitang galaw ni Angela mula kanina pa. Pero hindi para sa kanyang gabing ito. Maliban na lamang kung hanggang sa huli ay tanggihan ni Basti ang dalaga. Doon siguro siya papasok sa eksena. Hindi na niya namalayan na panay ang lagok niya ng alak sa kupita. Pagkuhan ay tiningnan niya ang monitor na nagpapakita ng lagay ng bidding. Pataas ng pataas ang mga offer. Siya lang ang bukod tanging nakamaskara sa stage. Pagkuhan ay kuminto ni Basti at hindi inaalis ang tingin sa babae. Baka matindi ang pangangailangan niyan pare. Natatawang wika naman ni Dylan kay Basti kaya gumigimik. Dagdag pa nito. Ganun ba? In fairness, effective ang gimmick niya. Sabi niya kay Dylan dahil talagang napapalunok na siya ng kung ilang beses magmula pa lamang nang magsimula na sumayaw sa stage ang babae. Kung uobserbahan niya ang dalaga ay malakas ang hatak nito sa mga manonood. Malakas ang sex appeal, sabi nga ng iba. Hindi nga rin siya makapaniwala at pati siya ay naaakit dito. Gayong napakarami na niyang nakitang babae na walang saplot sa katawan. Hindi na bago sa kanya ang makakita ng hubad na katawan. Anong mayroon sa Angela na ito at tila pinakatatambol rin nito ang puso niya gayong hindi naman niya nakikita ang itsura nito. Iginala niya ang paningin sa mga nag-offer na presyo. Halos kalahating porsyento ng mga miyembro ay sumali sa bid. 1 minuto na lamang at matatapos na ang bidding. Pinag-iisipan pa rin niya kung sasali siya sa bidding. So, ano na pare? Untag sa kanya ni Dylan habang iniikot-ikot ang kinaupuan ng swivel chair. Malapit nang matapos ang bidding. Oh, ayaw mo ba talaga? Muli ay nagsalita ang bid announcer. Ano na mga bidders? Participant? Wala na bang tataas sa presyo ni Mr. Velasco? Siya ang highest bidder natin, sabi nito at pagkatapos ay ginalang paningin sa paligid. 30 segundo na lamang at si Mr. Velasco na ang highest bidder. Bibilang na ako in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Napahinto ito nang may tumaas pa sa ini-offer ni Mr. Velasco. So, may biglang humabol. Wika nito habang ang mga mata ay nakatutok sa screen. Tuloy-tuloy ang galaw ng mga numero. Nagsitaasan pa hanggang naging pangatlo lamang si Mr. Velasco sa pinakamataas. Wow! Hindi makapaniwalang wika ng announcer.
Nangunguna na po si Mr. De Garcia, pangalawa si Mr. Simaro, at nasa ikatlong pwesto naman si Mr. Velasco. So, wala na po bang hahabol? Tanong nito sa lahat, kung wala na po ay bibilang na po ako ulit ng 5, 4, 3. Huminto ang announcer dahil muling gumalaw ang numero sa screen. Halos ang lahat ay sa screen muli nakatutok. At sa huli ay hindi umalis sa pwesto ang tatlong nangunguna kanina. Well, matindi po ang ating labanan. Ngayong gabi, dear members, nanatili pa rin sa itaas ang ating unang tatlong highest bidders. Kaibahan nga lamang ngayon ay nagpalit po ang pwesto ni Mr. Simaro at Mr. De Garcia, habang nananatili naman sa ikatlong pwesto si Mr. Velasco. Sa huling 3 segundo po ay muli akong bibilang kung may gusto pa po na humabol sa ating top 3. Muli 3, 2, 1. Nagring na ang bell. Hudyat ito na tapos na ang bidding. Congratulations po sa ating highest bidders. Maaari na kayong lumapit kay Angela. Nagpalakpakan ng lahat. Oh, pare, good luck. Ito na ang susi. Wika ni Dylan sabay abot kay Basti ng susi ng kanyang unit. Itunulak na niya ang kaibigan. Sana ikaw pa rin ang piliin na Angela, at kung ikaw nga ang mapili, ay enjoy mo ang regalo ko sa iyo ha. Pahabol pa na wika niya sa kaibigan habang nakangisi ito. Bumaba na si Baste. Hindi niya alam kung bakit habang papalapit siya sa babae ay mas lalong bumibilis ang pintig ng puso niya. Kasalukuyan na ito ngayon na nakaupo sa isang upuan na sadyang ginawa para si Star of the Night. Mistula itong Rena ngayon. Kung kanina ang mga member ng club ang nasa itaas, ngayon naman ay animo alipin sila ng nakamaskarang babae. Silang tatlong bidder na bagamat pare-parehong may mga itsura ay nakangiti ngayon sa dalaga na tila sumasamba sa karekta nito. Samantala ay nag-uumapaw ang kaligayahan sa puso ni Celestine. Sobrang saya ang pakiramdam niya dahil nagmukha siyang espesyal. Halos sambahin siya ng lahat dahil pinag-aagawan siya ng mga lalaki. Tawagin na siya ng iba na manyak dahil tuwang-tuwa siya sa binigyan siya ng atensyon ng mga lalaki. At wala siyang pakialam. Sa matagal na panahon ay nagmistula siyang basahan na dinaan-daanan lamang dahil magmula nang dumating si Sebastian sa buhay nila ay wala nang pakialam sa kanya ang kanyang papa. Pagkatapos ay maaalala lamang kapag gagamitin sa pampunas sa dumi sa paa dahil pakiramdam niya ay isang dumi si Sebastian na ipupunas sa kanya 3 araw mula ngayon. Hindi niya namalayan na umagos na ang luha sa pisngi niya. Hindi siya dapat lumuha pero hindi niya mapigilan. Salamat na lamang at nakasuot siya ng maskara kaya walang makakakita ng pagluha niya. Iisipin siguro ng iba na masyado siyang madrama kapag nalaman nila na ganun ang pakiramdam niya. Pero ano nga bang magagawa niya kung yun ang mismong nararamdaman niya? Nabibigay naman sa kanya ng kanyang papa ang lahat ng luho niya ay palagi niyang nararamdaman na may kulang. Hinahanap-hanap niya ang dati na aruga nito na hindi na naibabalik pa sa kabila ng pag-alis ni Sebastian sa tahanan nila. Umalis man ito ng mansyon at lumayo ay hindi ito binitawan ng kanyang papa. Palagi pa rin itong paksa sa mansyon. Pinupuri dahil sa mga achievements nito habang siya ay kulilat. Kaya naman ngayon na halos nasa kanya na atensyon ng lahat ay wala naman sigurong masama kung i-enjoy niya. After all, 3 araw na lamang at ikakasal na siya sa walang kwentong Sebastian. Ikiniling niya ang ulo upang alisin sa isip ang mga hugot niya sa buhay. Papalapit na ang 3 prinsipe ng buhay niya. At OMG, pare-parehong gwapo at maskulado ang mga ito. Pare-pareho rin halos ang taas. Ngunit ang talagang kumuha ng atensyon niya ay ang nakasuot lamang ng simpleng polo shirt. Nang magtama ang kanilang mga mata ay lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Sa isang iglap ay pumasok sa alaala niya ang sinabi sa kanya ng isang classmates nila ni Mika na si Bettina na kasalukuyan ng mayroon sariling pamilya at masaya sa takbo ng buhay niya ngayon. 4 years ago, paano mo ba malalaman na siya ng dawan mo?
Natatandaan niyang curious na tanong ni Mika sa classmates nila na sa Bitina. Biglang kabog ang puso mo. Yun bang dinig mo ang pagtibok nito? Tapos kapag nagdidikit ang balat nyo, palaging may kuryente? Sos, totoo ba yan, Bitina? Singit niya sa hindi naniniwalang tinig. Sa pagkakalam ko, naramdaman ko na ang ganyan na pakiramdam na sinasabi mo eh. Madalas pa nga eh. Teka, kanino? Interesadong tanong nito. Parang biglang nabuhayan ng dugo na tanong nito. Hindi kanino? Ang tanong kung hindi saan. So, saan mo naramdaman nga? Di sa mga thesis natin, kapag hindi ko na ipapasa, hindi nga ba't nakakakaba yun? Ibig bang sabihin nun ay in love ako sa thesis ko dahil pinapakaba ko? Tanga ka talaga, no? Seryosong usapan natin tapos bigla kang nagjo-joke. Hindi ako nagjo-joke. Totoo ang sinasabi ko. Giit niya. Pero balik tayo sa usapan. Yun mismo ang naramdaman ko kay Drake. Spark at mabilis na tibok ng puso nang unang kita ko sa kanya. Bakit ako? Hindi ko naramdaman kay Prince yang sinasabi mo na yan. Tanong naman muli ni Mika kay Bitina. Matagal na rin kasi nakasintahan nito si Prince. Alam ng lahat na classmate nila noon kung gaano niya kamahal si Prince. Ibig sabihin ay hindi siya ang para sa'yo. Diretsang wika ni Bitina kay Mika. Teka, anong hindi para sa akin? Siya na nga gusto kong makasama habang buhay. Mahal ko siya eh. Nakakasiguro ka ba na mahal ka talaga niya? Ay grabe, ayoko nang makinig sa inyo. Naiinis na wika ni Mika. Kay Bitina, tinakpa ni Mika ang magkabilang tainga. Hindi nito matanggap ang sinasabi ni Bitina. Ngunit makalipas lamang ang 3 araw ay napatunayan nito ang sinasabi ni Bitina. Hindi ito laan kay Prince dahil niloloko siya nito. Present, paano ba niya masasabi na baka nakatakda sila ng isa sa bidder at kasalukuyan na nagpapakabog ng sobra sa puso niya? Kung nakatakda na siyang ikasal, hindi siguro totoo ang sinasabi ni Bitina. Hindi siguro totoo ito. Hindi bali. Pagsasawain na lamang niya mata sa gwapong bidder. Bumagay sa katawan nito ang suot na polo. Nanggaling ito sa gawing kanan. Kakaiba ang dating ng aura nito. Sa palagay niya ay purong Pinoy ito. Samantalang ang dalawa pa ay halatang may dugong banyaga. Pinipilit niyang i-relax ang sarili dahil sa kaba na nadarama niya. Hindi talaga niya maalis. Anong nangyayari sa kanya? Tila malulusaw siya sa paraan ng pagtitig sa kanya ng papalapit na bidder. Napapabuntong hininga siya at ipinasya na lamang niyang ibaling sa 2 pang bidder ang paningin. Salamat at medyo nabawasan ang kaba na nadarama niya. Nang malapit na ang mga ito, ay tumayo ang mga ito sa harapan niya. Hindi na niya muli pang tiningnan ang bidder na nasa bandang kanan. Ipinokus niya ang paningin sa 2 pa. Gwapo rin naman sana pareho, pero mas gusto niya ang tabas na mukha ng nasa gawing kanan niya. Anong gagawin niya? Gusto niya pa itong titigan, pero kapag tumititig siya rito, ay pakiramdam niya ay nangangatog naman ang tuhod niya. Boses ng announcer ang nagpapitlag sa nalilito niyang isip. So, Miss Angela, nasa harapan mo na ang 3 bubuyog na nakipaglaban hanggang sa huli upang makamate ka ngayong gabi. Ibinibigay na namin ang pahintulot sa iyo. Kung pipiliin mo ba ang highest bidder natin na si Mr. Simaro o baka naman mas tipo mo ang ikalawa o ikatlo. Bibigyan ka namin ng 1 minuto para magdesisyon kung kanino ka sasama. Timer start now. Sino nga ba sa 3 ang pipiliin niya? Pare-parehong gwapo ang mga ito kung tutuusin. Wala kang itatapon. Ang nasa kanan niya ay may kakaibang hatid ito sa kanya. Tipong kiliti at langit. Ngunit pakiramdam niya ay hindi niya kayang tagalan ang titig nito. Sa 2 pang bidder na parehong gwapo rin ay wala siyang maramdaman na kaba. Relax lang siya. Sinong pipiliin niya? Yung sa relax siya o sa may hatid sa kanyang hindi maipaliwanag na kaba. Kapag hindi niya pinili ang highest bidder, pakiramdam niya ay magsisisi siya. Ito ang highest bidder kaya malamang na ito ang nakatakdang maging ama ng kanyang anak.
Pakiramdam niya ay ito ang pinakamagandang regalo na matatanggap niya bago ang kasal. Kaya okay na, bumaba siya sa hagdanan na may 3 baitang at hinarap ang highest bidder na si Mr. Simaro. Tatandaan niya yun, hindi man siya sigurado kung yun talagang totoong pangalan nito. Ay iukit pa rin niya sa puso ang pangalan na yun. Kinakailangan niya pa rin tingalain ito dahil sa taas nito. Nakayuko ito habang matiim na nakatingin ang mata nitong may makakapal at mahabang pilik mata. Mabuti na lamang talaga at nakamaskara siya. Malaking tulong yon upang matakpan ang sari-saring emosyon na sumasa kanya. Malaya niyang mapagmasdan ang lalaki nang hindi ito nakahalata o nahalata ang kaba na nadarama niya. Hindi nga siya nagkamali sa pagpili. Sobrang gwapo nito. Sa malapitan, napakatangos ng ilong, may labing mapupula na sa palagay niya ay hindi dinaanan ng sigarilyo. May mahabang patilya na bumagay sa panga nito na tama ang korte. Ang malalapad na balikat nito ay pinanabikan na niyang sandalan. Parang gusto na niyang isampay at ikawit doon ang 2 braso. Wala pa sila sa kama pero may pumukaw na kung ano sa kaibuturan ng kanyang pagkababae. Hindi niya alam kung bakit ganun ang reaksyon ng katawan niya rito. Parang biglang naging maelyata siya sa naiisip niya. Hindi niya maiwasan ang mapalunok sa naisip. Mukhang pasado na si Mr. Simaro kay Angela. Kuminto ng announcer. Kung si Mr. Simaro nang napili mo, Miss Angela, sa harap ng lahat, halikan mo siya at kumapit ka sa braso niya. Utos nito. Kaya ipinisyanan niya ang halikan ito, ngunit dahil sa taas nito ay hindi niya ito maabot. Nagulat na lamang siya nang ito ang kusang humalik sa kanya. Mabilis na umalalay ang braso nito sa kanyang likuran upang hindi siya matumba. Sa harapan ng lahat ay siniil siya nito ng halik. Nakakapugtong halik, matagal at matamis. Sa naiisip ay napamulagat siya. Hindi siya makapaniwala. Totoong may matamis na labi. Nakaramdam pa siya ng panghihinayang nang humiwalay ang labi nito sa kanya. Nakangising itinayo siya nito ng maayos. Kumapit na siya sa braso ni Mr. Simaro. Pilit niyang ipinaglalaban ang pangangatog ng tuhod. May mga sinasabi pa ang announcer pero hindi na niya naririnig ito. Nabingi na siya sa lakas ng tibok ng puso niya. Parang lutang biglang naisip niya. Tara na, pagkuhan ay wika nito. Tanging-tango na lamang ang naisukli niya sa tanong nito. Iginaya na siya nito sa isang daanan. Hindi niya alam kung gaano sila katagal na naglakad. Namalayan na lamang niya na nasa unit na pala siya nito. May gusto kang inumin? Tanong ng baritonong boses sa kanya. Doon pa lamang bumalik ang wisyo niya. Hindi na nga niya namalayan na nakaupo na pala siya sa sopa. Napakaganda pala ng boses nito. Buong buo, lalaking lalaki. Sa tanong na iyon, ng lalaki naisip niya agad ang alak. Kailangan niya ito, pampalakas ng loob. May alak ka riyan? Malamyos ang tinig na wika niya rito. Wala naman sana sa plano niya ang ibahin ang boses niya, pero gusto niyang magmukhang sexy rito. May bahagi sa kanya na gusto niya na magmukha pa siyang mas kaakit-akit dito. Paraan na rin niya yun upang maibsan ang kaba. Hindi na kasi siya nilulubayan ng nararamdaman na kaba. Oo, mayroon naman. Sandali ha, ikukuha kita. Pagtalikod nito ay nakahinga siya ng maluwag. Nahilot pa niya ang liig. Parang natutuyuan kasi siya. Hindi pa siya lubusan na nakakabawi sa pagre-relax nang sa isang iglap ay nasa harapan niya ulit ito at iniabot sa kanya ang isang goblet na may laman na alak. Siguro dapat alisin mo na ang maskara mo. Seryosong wika nito sa kanya. Para makahinga naman ang mukha mo. Mainit yan sa pakiramdam. Hindi niya alam kung concern ito sa kanya. Pero isa lang ang sigurado. Ipapahubad talaga sa kanya ang maskara. Siyempre nga naman, sino bang baliw ang papayag na hindi makita ang mukha ng makakasama sa kama? Kaya naman, napaghandaan na nila ni Mika, ito, kailangan na niyang ikasa ang pangmalakasan niyang script.
Alam mo kasi, umpisa niya sa malamyos na tinig. Iba ang hatid sa akin ng maskara ko ngayon. Pakiramdam ko hindi ako si Angela. Si Angela na kailangan magtrabaho sa club. Wika niya na may bahid ng lungkot ang boses. Anong ibig mong sabihin? Kunot ang noong tanong nito. Sa kanya, pagkuwan ay naupo ito sa kabilang sopa. Grabe, bakit ba napakagwapo ng lalaking ito? May kakaibang karisma ito na wala sa iba. Pati ang paraan ng pag-upo nito ay wow, mukha itong modelo. Wala naman, wika niya na may tipid ng ngiti sa labi. Alam mo kasi, hindi ko akalain na papatok ang gimmick ko. Pero tingnan mo, itinaas niya ang dalawang braso. Star of the night, papala ko bandang huli. Congratulations din. Pero hindi ko lang kasi makuha ang ibig mong sabihin, Angela. Wika nito sa kanya. Diretsahin mo na lang kaya ko. Inaasahan na niya na hindi niya ito basta-basta makukumbinsi. Nagbayad ito ng malaki kaya siguradong hindi ito magpapalamang. Lalo't siguradong may pinag-aralan din ito. Simple lang naman ang ibig kong sabihin. Kahit ngayong araw lang, hinihiling ko sa'yo na kung pwede ay magmaskara ako. Sa sinabi niya ay matiim na tiningnan siya nito. Tila inaarok nito ang pinanggalingan ng sinasabi niya. Patlang ay namagitan ang katahimikan. O kaya pwede ko rin naman nahubarin ito. Hinawakan niya ang maskara. Kaya lang, baka pwedeng lights off muna. Nagpapakyut niyang hiling dito kahit alam naman niyang hindi bibenta rito dahil bibig lang naman at ang butas ng ilong niya ang nakalitaw sa kanya. Kung pwede nga lang na ipakita na niya rito mukha niya ay ginawa na niya kanina pa. Proud kaya siya sa itsura niya. Mayroon naman siyang ipagmamalaki rito. Kaso nga'y hindi pwede. Alam mo Angela, siguro nakuha ko ng ibig mo sabihin. Pagkuhan ay wika nito sa kanya. Talaga? Hindi makapaniwalang tanong niya rito. Oo, wika nito sabay lagok sa hawak nitong wine. Salamat kung ganun ha. Sinaid niya ang laman ng hawak na goblet. Pwede bang kumuha pa? Paalam niya rito. Kailangan niya ng pampalakas ng loob dahil wala na itong atrasan. Hindi siya makakapayag na hindi siya mabuntis ng lalaking ito. Maging ito ay naparami rin yata ng inom. Maya-maya ay nagsalita ito. Angela, alam mo, okay lang. Kung hindi mo gusto na gawin ang ginagawa mo ay malaya ka nang makakaalis. Napatanga siya sa sinabi nito. Hindi pwede. Kailangan niya ito. Hindi pwedeng umalis siya. Kung kailangan na ipagduldulan niya sarili rito ay gagawin niya. Alam mo, hindi ko naman hayaan na malugi ka. Lumapit siya rito at umupo sa kandungan nito. Tinamaan na siya ng alak kaya baliwala na sa kanya ang kaba at kuryente mula sa katawan nito. Nandito ako para paligayahin ka. Ipinulupot niya ang braso sa liig nito. Oh my, naramdaman niya ang pribadong katawan nito na sobrang tigas. Nakaramdam siya agad ng pag-iinit pero dapat niyang panatilihin ang wisyo. Mahigpit na bilin sa kanya ni Mika na kapag naramdaman niya ang paninigas ng sandata nito ay pilitin pa rin niya ang mag-relax dahil baka madala siya. Agad at matanggal ang maskara niya kaya nagpatuloy siya sa pagsasalita. Hiling ko lang naman ay huwag mong makita ang mukha ko para may thrill, di ba? Patayin na lang natin ang ilaw, pwede ba? May gusto pa sana siyang sasabihin nang sakupin na nito ang kanyang mga labi. Itinayo siya nito at iginaya sa isang kwarto. Nang hindi hinihiwalay ang labi sa bibig niya, inihiga siya nito sa nakandang kama. Pagkuwan ay bumitaw sa kanyang labi. Hindi niya alam pero sa isang iglap ay wala ng 2 pirasong saplot niya sa katawan. Hubad na siya, tanging ang maskara na lamang suot niya. Nanatili siyang nakatingin na lamang sa ginagawa ng lalaki. Hinubad nito ang pulo, tumambad sa kanya. Ang tila nililok na isang sculptor na katawan nito. Pagkuwan ay sinunod na nito na hubarin ang pantalon. Isinara niya ang mga mata pero iminulot din niya agad. Sayang naman kasi, ito na nga ang last niyang pagsasaya at adventure. Pipikit pa ba siya? Pagmulat niya ay napalunok siya sa nakita. Tayong-tayong sandata nito. Nasurpresa siya. Nanlaki ang kanyang mga mata.
Sumabaw ang kuweba ng hindi oras. Shit! Sarap! Salamat at may maskara. Hindi siya masyadong halata sa reaksyon niya. Bilang tinantiyan niya ang sukat niyon at nasa 8 or 9 inches yata. Hindi yan napiligilan ng takpan ng palad ang bibig niya. Totoo pa lang 9 inches. Oh my! Pinatay na nito ang lampshade at pagkatapos ay kinapa ang kanyang maskara at maingat na inalis. Pagkuhan ay pumatong na ito sa kanya at tumikit sa puso niya. Kaya napasingap siya. Kung nakabukas lamang saan ang ilaw ay nakita niya ang kaligayahan sa mata ng lalaki. Masaya ito dahil ramdam nito na nag-i-enjoy siya. Pagkatapos ay muli siya nitong siniilang halik na mabilis niyang tinugon. Pagkuhan ay binuksan niya ang lampshade. Napangiti siya habang pinagmamasdan ang lalaki. Nakakatuwang pagmasdan ang mukha nito habang natutulog. Parang napakabait nito. Para sa kanya ay mukhang anghel ito. Sayang nga lamang at hanggang dito na lamang sila. Sana ay agad tayong nagkakilala. Bulong nito sa natutulog na lalaki. Hindi niya napigilan na sabihan dito kahit na alam niyang hindi siya nito maririnig. Salamat sa alaala. Kahit papano ay lumigaya siya. Kahit sandali, hindi niya napigilan ang mangilid ang luha niya. Sa isang araw ay ikakasal na siya. Hindi niya alam kung anong kapalaran ang naghihintay sa kanya. Pinalis niya ang luha. Umaasa siya na sana'y tagumpay ang lahat. Sinimulan na niyang isuot ang 2 kapirasong suot. Sa huling pagkakataon ay niyakap niya ang lalaki at hinalikan sa labi. Napakislot ito sa ginawa niya. Mabuti na lamang at hindi naman niya ito nagising. Ipinasya na niyang lumabas ng unit at pagkatapos ay mabilis na tinalunton ang daan papuntang dressing room. Salamat at walang tao. Kinuha niya sa lagayan ang keycard ni Angela at pagkatapos ay tangka na sana siyang lalabas nang makasalubong niya ang isang katrabaho ni Angela. Wow, Angela, tapos na ang show. Nakamaskara ka pa rin. Mababa ka sa tinig nito ang pang-uuyam. Lucky charm ko kasi ngayon ang maskara na to, wika niya sa tinig ni Angela. Pinag-aralan niyang gayahin ang boses ni Angela. Gusto ko hanggang umuwi ako, suot ko to. Para sunod-sunod ang swerte ko. Kaswal niyang sagot sa babae. Talaga lang ha? Napansin ko lang para kasing may kakaiba sa'yo eh. Hindi ko lang maisip kung ano. Pagkuhan ay pinagmasdan siya nito. Naalarma siya na baka makalata ito na hindi siya si Angela. Kung hindi lamang sana ito nakaharang sa daraanan niya, ay nakaalis na sana siya. Hindi rin naman siya pwedeng lumikha ng anumang gulo dahil alam niyang sa huli ay pagsisisihan niya. Kailangan niyang magpakabait. Oo naman, talagang may iba sa akin ngayon kasi itong maskara ko, swerte. Kita mo naman kanina, hindi ba? Kampanting wika niya. Kaya nga gusto ko hanggang umuwi ako, suot ko ito. Kailangan niyang maging alerto. Baka mamaya ay bigla nitong hablutin ang maskara niya. Mabulilyaso lahat ang plano nila. Kapag nagkataon, ramdam niya ang inggit nito. Pagkuhan ay lumapit siya rito pero sinigurado niya na handang-handa siya kung may hahatakin man ito sa kanya. Aminado siya na hindi talaga siya matalino pero hindi naman siya tanga para maisahan ng iba. Sa panahon ngayon, minsan ay kailangan mo nang maging alisto. Bukas ipapairam ko sa iyo ang maskara na to. Nakangiti niyang wika rito. Para swertihin ka rin. Kailangan niyang isahan ito. Kung hindi baka siya ang maisahan. Sa sinabi niya ay kitang-kita niya ang pag-aliwalas na mukha nito. Ramdam niya na natuwa ito sa sinabi niya. Totoo yan? Ha? Aasahan ko yan ha? Masayang wika nito sa kanya. Oo naman, siyempre dapat lahat tayo suswertihin. Sige na, mauna na ako. Hinihintay pa ako ng boyfriend ko para makaturons kami. Alam mo na, may pilyang ngiti na lamang sa labi niya at mabilis na siyang tumalilis at baka makahalata pa siya o ito. Naiwan na iiling-iling ang babae. Pagkuhan ay nag-iisip. Boyfriend? May boyfriend na naman siya? Tanong nito sa kawalan. Sa bagay, baka nga may bago na naman ito. Nagkibit ng balikat ito.
Excited na ito sa maskara na ipapahiram ni Angela sa kanya bukas. Nakahinga ng maluwag si Celestine nang nasa labas na siya. Hawak pa niya ang dibdib ng makalabas sa club. Mabuti na lamang at natakasan niya ang babaeng yun. Hays, may mga babae pa pala sa labasan. Kailangan niyang maging kalmado. Prenting lumakad siya palabas. Dalangin na lamang niya na sana'y nakaabang na si Mika agad sa kanya. Hello Angela, swerte ka yata ngayong gabi sa maskara mo. Dinig niyang bati ng mga babaeng katrabaho ni Angela. Oo, medyo lang. Mauna na ako sa inyo ha. Kumaway na siya sa mga ito at ngumiti habang malalaki ang hakbang sa paglalakad. Angela, naging star of the night ka lang kanina. Ang yahabang mo na. Naiinis na wika sa kanya ng isa. Hindi na niya pinansin ang sinasabi pa ng mga ito sa kanya. Hindi naman niya kilala ang mga ito. Natanaw na rin niyang ang kotse ni Mika na nakailaw. Mabilis siyang tumakbo rito. Samantalang si Mika ay agad na binuksan ang pinto upang makasakay si Celestine. Best! Humihingal na wika niya habang si Mika naman ay mabilis na pinasibad ang sasakyan. Nang makalayo na sila ng bahagya sa club ay doon lamang nagsalita si Mika. Anong nangyari, Best? Ayos naman. Mahirap lang talaga. Nang palabas na ako, tama ang sinabi ni Angela, may inggitan sa loob. Mabuti na lamang at nakalusot naman ako. Maganda kung ganun. Wala bang nakahalata sa'yo? Tanong nito habang nasa daan pa rin ang tingin nito. Wala naman siguro, nag-iingat din kasi ako. Mabuti naman kung ganun. Hindi rin ako mapakali kanina sa labas. Iniisip kita kung okay ka lang. Pagkuwan ay inihinto nito ang sasakyan at niyakap siya. Salamat. At okay ka, Best? Natat siya sa pag-aalala nito. Ano ka ba, Best? Okay ako lagi. Hindi lang ako ganun katalino. Pero pagdating sa mga ganyan, magaling ako. Natatawang wika niya rito. Umalis na ito sa pagkakayakap sa kanya. Pinahid nito ang ilang butil ng luha na tumulo sa mga mata nito. Pasensya ka na, Best. Nag-aalala talaga ako sa iyo. Salamat naman kung ganun. Hinawakan nito ang palad ng kaibigan. Paano kaya kung wala ka? Baliw ka rin. Nagtawanan silang dalawa. O siya, mamaya na tayo magkwentuhan. Kahit na excited na sana ako nang malaman ang nangyari sa inyo sa club ay pipigilan ko munang sarili ko na magtanong para naman manamnam ko ang buong istorya. Nakangising wika nito sa kanya. Total, malapit na rin naman tayo. So, success ba ang plano? Pagkapasok pa lamang nila sa kwarto ni Mika ay tinanong na siya agad nito. Para itong kitikiti. Nahinawakan siya sa kamay habang patungo sila sa higa nito. Kunwari hindi siya masaya, malungkot na tiningnan niya ang kaibigan. Akala ko ba okay ka lang? Oo, Best, success. Kinikilig na wika niya rito. Gaga kang talaga. Binatukan siya nito. Tumawa lamang siya sa ginawa nito. Pinakaba mo ako. Naiinis nitong wika. So ano na? Psst, Best. Kinikilig pa rin na wika niya rito. Pagkuhan ay ibinaling ang nanginginig niya mata sa kisame. Mukhang gwapo ang natapat sa iyo ha. Naku, Best. Hinawakan pa nitong braso ni Mika dahil sa sobrang kilig na nadarama. Hindi lang gwapo, kung hindi sobrang gwapo as in. Ayos kung ganun. Masaya ako para sa iyo, Best. Salamat. Ngayon ko lang naramdaman ito. Inilatag niya ang sarili sa kama. Halata nga kahit ako ngayon lang kita nakita ng ganyan. Iba rin talaga ang hatid ng nadidiligan ano. So how's your experience? Anong pakiramdam ng na-virgin? Masarap ba? Pilang tanong nito sa kanya. Grabe, Best. Hindi lang masarap. Heaven. Malanding sabi niya sa kaibigan. Masakit lang talaga sa una, Best. Pero hays, nakaramdam siya ng lungkot. Oh, bakit? Nanghihinayang lang ako, Best. Sayang, hanggang doon na lang ang lahat. Pinisil ni Mika ang kamay niya. Bilang kaibigan, ay naunawaan siya nito. Ganon talaga, Best. At least, nakapag-enjoy ka kahit sandali. Sa bagay, sagot na lamang niya sa kaibigan. Ipinasya na nilang magpahinga ang dalawa. Ilang araw na rin kasi silang kulang sa tulog.
Sebastian. Hindi na namalaya ni Sebastian na nakatulog siya. Dala marahil ng pagod. Tiningnan niya ang oras sa kanyang wristwatch. 10:00 na pala ng umaga. Pagdating kasi niya sa airport ay dumiretso na siya sa Laguna. Sinundo niya siya ni Dylan at dumiretso na nga sila sa sinasabi nitong club. Nang maisip niya ang club, oo nga pala, nasa club siya ngayon. Sa unit ni Dylan. Mabilis na rumehistro sa isipan niya ang nangyari ng nagdaang gabi. Tumingin siya sa gawing kanan ng higaan. Napabangon siya. Wala na palang nakamaskarang babae na may pangalan na Angela. Ang naiwan na lamang nito ay ang mabangong amoy nito na humalo sa higaan nito. Ang pabango na umakit sa kanya. Sayang at hindi man lamang niya nakita mukha nito. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit siya naakit dito kagabi. Katawan lamang naman halos ang nakikita niya rito dahil tinakpan nito halos ang buong mukha nito ng maskara. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit sa huling sandali ay nakipagtawaran siya sa bidding upang sa kanya ito mapunta. Basta bigla na lamang niyang naisipan na dapat ay sa kanya ito mapunta. Hindi makapaniwala si Dylan sa kanya. Pero ginawa nito ang lahat para sa kanya upang mapunta ang babae. Kaya sa bandang huli ay siya ang naging highest bidder. Nang palapit na siya rito ay hindi niya may paliwanag ang kabog ng kanyang puso na magtamang kanilang paningin. Nadismaya pa nga siya nang biglang alisin ng babae ang paningin sa kanya at ibaling sa dalawa pang bidder ang atensyon nito. Naisip niya na baka hindi siya nito type. Akala niya ay hindi siya ang pipiliin ni Angela pero sa bandang huli ay pinili siya nito. Kakaibang saya ang hatid niyon sa kanya. Hindi niya napigilan ang sarili. Nahalikan agad ang labi nito nang utusan ito ng announcer na halikan siya. Nahaplos niyang hinigaan nito. Naiwan rin ang natuyong dagta ng dugo mula rito. Hindi niya akalain na birhen pa ang babae. Sa klase ng trabaho nito ay wala mag-iisip na berhen nito pero inialay nito sa kanyang virginity nito. Yun marahil ang dahilan kaya nagsuot ito ng maskara dahil sa pag-aalay ng virginity nito sa kanya. Kawa-awang dalaga. Hindi na nga sana niya ito gagalawin kagabi. Binigyan pa nga niya ito ng pagkakataon na umalis pero hindi ito umalis. Pinipigilan pa nga niya ito. Pinigilan niya ang nararamdaman pero lumapit pa kasi ito sa kanya. Kaya sa huli ay humantong sila sa kama. Si Celestine, naibalik na ni Mika at Alex ang keycard ni Angela. Masayang masaya ito sa malakin ang naipasok niyang pera sa account nito sa nagdaan na gabi. Maigpit lamang nilang binili na ito na walang sino mang pwedeng makaalam na nangyari. Nangako naman ito na walang makakaalam. Ipinasya na ni Tin na mauna nang umuwi ng Bulacan. Hindi muna makakasama sa kanya si Mika. Nangako naman ito na susunod na lamang agad sa kanya. Hapong-hapo pa rin ang pakiramdam niya dahil sa mga pinagagawa nila magkaibigan. Mabuti na lamang at wala ang kanyang papa sa mansyon. Ang kanyang yaya Miling naman ang namalengke raw ayon sa isang kasambahay nila na si Rina. Nakapagtataka na tanghali na ay namalengke pa ang kanyang yaya. Hindi na siya nag-isip pa kung bakit. Marahil ay naubusan sila ng stock na pagkain. Dumiretso na siya sa kanyang kwarto. Inilatag niya agad ang katawan sa kanyang higaan. Ramdam pa rin niya ang saya. Ipinikit niya ang kanyang mata at ang mukha pa rin ng lalaking nakaulayaw niya kagabi ang kanyang nakikita. Sana talaga ay nagtagumpay siya na mabuntis. Excited na siyang makita ang magiging reaksyon ni Sebastian kapag nalaman nito na naisahan niya ito. Bukas na raw ang dating nito sa mansyon. Ayon sa kanyang yaya Miling, nang tawagan niya ito nang nasa Laguna pa siya. Ipinasya niyang matulog muna. Inaantok pa rin siya. Yun lamang gusto niyang palaging gawin ngayon. Sebastian, samantalang nakarating na si Basti sa tahanan ni Dylan. Nang umagang nagising siya sa unit nito sa club ay pinasya na rin niyang umalis dahil ayaw niyang paulit-ulit na isipin ang babae kagabi. Lalo pa nga't halos iniwan nito ang mabangong amoy sa unit ng kaibigan. Hindi niya maiwasan na mag-init kapag naisip ang dalaga.
Tama na ang isang gabi na sumaya siya. Baka kapag nanatili pa siya roon, ay maisipan niya na ulitin na makuha ito sa bidding. Ikakasal na siya sa isang araw kaya dapat na siyang umayos. Nasorpresa si Dylan sa pagdating niya. Oh, pare, napakabilis mo namang nakabalik dito. Kumusta ang regalo ko sa'yo? Ayos naman, pagising ko nakalis na si Angela. Wow, hindi ka man lang inintay na magising? Hindi makapaniwalang tanong nito sa kanya. Hindi nakatulog na kasi ako kagabi. Mukhang nakarami ka pare. Bilyong wika nito sa kanya. Nakatulog ka Mukhang pinagod ka ni Angela. Gago, nakaisa lang ako. Alam mo naman siguro na may jet lag pa ako kahapon. Yun na nga, mabuti at may jet lag ka. Paano kung wala? Siguradong hindi na makakalakad pa uwi si Angela. Kaya naman pala iniwan ka. Nakangisi na wika pa nito sa kanya. Niisip nga niya na may katotohanan nga sinabi nito. Sa karisma ni Angela ay talagang hindi niya ito titigilan. Puro ka talaga kalukuhan. Tinampal niya ito sa balikat. Pero ano nga ang lagay ng regalo ko? Masarap ba? O masarap na masarap? Masarap pare, heaven. Hayun, sabi ko naman sa'yo hindi ako mapapahiwa sa'yo. Pagmamalaking wika nito, alam mo pare, mas okay kung magpa-member ka na rin. Hindi na muna pare, wala pa kasi sa isip ko yan, lalo pat ikakasal na ako. Alam mo naman pare, na hindi ko pa naayos ang sa amin ni Mildred. Sa bagay, sige pare, basta kung sakaling gusto mong magpa-member, sabihan mo lang ako. Malakas ako sa may-ari ng club. Alam mo na. Sige, sang-ayon na lamang niya sa kaibigan. Ang totoo ay wala naman siyang balak maging member ng club. Nakinabibilangan nito. Hindi kailanman sumagi sa isipan niya ang sumali kahit na matagal na siya nitong hinikayat. Nagdadahilan lamang siya rito dahil talagang ang totoo ay ayaw niyang sumali. Napagkasunduan nila ni Dylan na imbis na bukas sila umuwi ng Bulacan ay naisipan nila na magbiyahe na. Iminungkahi niya sa kaibigan na maganda na makauwi na sila upang maipasyal niya ito sa pinyahan ng mga Salvador. Kasalukuyan na itong nag-aayos ng kasuotan nito. Nadadalhin na traveling bag nito habang siya ay nakaupo sa couch na nasa loob ng kwarto nito. Wow, pinyahan ba pare? Pinyahan ba talagang gusto mong makita o ang bride mo? Wika sa kanya ni Dylan. Ang pinyahan, syempre. Pero syempre, gusto ko rin naman na makita ang bride-to-be ko. Tumatawang wika niya sa kaibigan. Hindi ko lubos na maisip na talaga palang wala kang ideya sa itsura niya. Kahit nasa